Banggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang kiniklaim po ngayon ng isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Ay kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain ng petisyon, ng magkabilang panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. Opo. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Kaso, yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. si Senator Soto, Senator Migs, at si Senador Escudero, dating naging Mga Senate President yan. Senate President. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na Senate President, limang dating Senate President. Kung titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, sama-sama pa silang kumikilala. Ilang ulit sila naging Senate President. Doon sa natukahan na maging acting president, kahit na 12 lamang sila. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. Pero nakita mo, dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Pero yung tunay na layunin, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin kahit 12 lang. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Walang legal standing. Sa mga tweet, hindi nakatulong yun. Yun na nga po Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpiyos, minsan nai-stress. Stress. Ano na bang nangyari sa Senado? Ito yung kalagayan namin. Ngayon, alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa atin. Yes po, malabang. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing. Ganon. Kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak doon sa tinatawag nilang transcendental issue. Ibig sabihin ng transcendental ay talagang
halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa katulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang Pasok pa rin, no? Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. Pero sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legally standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Yan. Ganyan. So, ano, Malawak ang epekto nito. the court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya. Mapipilitan siya ngayon. So, ang problema dyan ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo, opo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Opo. Huwag naman yung pong masamain yung Yan. aming Na paglalahad. para bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi wala naman po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandyan ang Korte Opo, Suprema. Tama? Gobyernong Amerikano. Ang Andyan pa hindi rin lang tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa na po tayo sila. doon, di ba? Oo. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, ke tag-ulan, ke El Nino, ke La Nina, Oho. nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama Oho. na batas, yun ang desisyonan. Ayun, oo nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen? Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Chief Justice Gismundo. Oo. Okay. Oho. Ngayon, siguro, hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit ng Chief Justice Yung kasalukuyang Gismundo. ano ngayon, mga justices. Halimbawa, kayong dalawa ay Associate kasama o kaya sa senior. 10. Oho. Tenders. Hindi lang kayo nag-uusap ni Nelson, pero siyempre, Sir, naghahangad din naman maging Chief Kayong Justice. dalawa ay ano po? naghahangad. Naging punong maestrado. Oho. ngayon, siyempre, sino ba yung appointing authority? Ay, ang Pangulo po. Nagpapakaingat ka ngayon sa Oo nga. paggawa mo ng ng desisyon, ano? Baka mamaya sa hindi mo sa pagganap mo ng tama, Oho. pagdesisyon mo ng tama, baka hindi naman mabutihin nung Baka masamain nung Di ba? Opo, appointing authority nga naman. sinasabi ko ito, totoo lang ito. Gino-open ko yung posibilidad na kaya nagtatagal. Oho. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa. Hanggang ngayon, oho. Halos higit na 1 taon na yon. Kung halimbawa, Jen, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Opo. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga Yung ang pagkakadala sa dahil- Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya
nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Oho. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. Oo. Oo nga, no? Ngayon, Magiging yung desisyon na president yun, magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. Mali So yun. yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya ganon. Ayun. O ngayon, magdidesisyon ka ba ng ganon? Sa sitwasyon ano, mukhang oo nga, no? So, mas mabuti. Sabi siguro ni Nelson, diyan, magdesisyon tayo ng ganon. Para, sige, tapos si Nelson, hindi, ikaw ngayon. So, ipitin. Magiging ponensya, no? Halimbawa, oh. Sa mga katwid, tingnan mo, pati yung petition ni Senator Bato, hindi pa rin. Oo nga, no? Oh, balikan mo yung pagdedesisyon sa nagkaroon din ng petition tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Ayun, isa pa yun, oo. Oh, ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan pa rin. Oo. Kasi meron naman silang katwiran dyan sabi niya. Kasi ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yan, ganito 24 months. 24 months to decide from the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Oo nga, oral arguments pa lang ngayon. Hindi ngayon lalakad Yung yung 24 metro months. ng taxi. Ayun, ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for yan, for decision. decision yun. Oo nga naman. Yan ang sinasabi natin. Ayun. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa iyo, itong power struggle sa Senado, hindi makakabuti sa ating mamamayan Napatagalin ng patagalin. kung ito'y ano? magtatagal. Yes, tama Ang kayo. arbiter lamang talaga rito ay Korte Suprema. Ayun. Ngayon, halimbawa na nag-file si SP Alan, Yan. nagpetisyon. Ang petisyon niya ay para sa watain yung 12 na nagkaroon ng power grab, humingi ng TRO, na huwag silang Huwag silang umakto. huwag silang umakto Ayan, sa kanilang posturing na sila na ngayon ang parang SP President. Nandito pa naman ako, sabi niya. Na parang kayo po yung sinusunod ngayon, samantalang ang pinangyarihan po ng inyong ginawa ay illegal dahil 12 lang kayo. Ayun. Yan ang pinaka-gist ng petition. Halimbawa, At kung halimbawa nanaisin pa namin na mag-TRO kayo para pigilin muna sila ngayon. Ayun, Status quo halimbawa. So himungi kami ng status quo ante. Para sa gano'n, ang kilalanin habang dinidesisyonan SP ay si Alan. SP Alan. Yan. Para sa gano'n, umusad Yes. yung normal na pamamalakad ng Senado. Opo. Paano kung sabihin niya hindi siya kamukha nang nangyari, hindi sila nag-issue ng TRO? Opo. Pagkatapos, pagkukomentan yung kabila, babalik ako sa tanong nyo, kailan magdidesisyon? Ayun nga. Oo nga, no? Kasi June pa lang June. November pa. June, July, August, September, October, November, almost 6 months na lang. November, pwede nga naman kasi kung magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Bakit hindi natin subukan para makakatiyak tayo? Sen, baka naman. Hindi na yun, maring yun ang gawin. Maring yun ang gawin. Kasi nga, hindi natin malaman kung paano uusad Meron pang nakaamba na impeachment. Ayan, isa pa po proceedings. yan. By June 18 yata, pre-trial conference na raw. At saka hindi nakapile din yung petition, Sen, hindi di ba? natin maintindihan kung gaano ang epekto ng power struggle na to. Dahil, miski sa impeachment, Nelson, sinasabi dyan, the Senate President Self-preside. preside Yes. Ayan, Binago nila, sa Sen. mga
ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Ang presidente, opo. Kasi pag ang subject ng impeachment, ang presidente, ang magpipreside, Chief Justice. Chief Justice. O sa ibang kaso kanya, the Senate President will preside. Yes. So kung mo ito'y Vice President, Senate President dapat. Senate President. O yung Senate President sa amin ay si Alan Cayetano. Oo nga. Pinalitan siya, naggawa ng, hindi naman nag-elect ng Senate President sila eh. Ang in-elect nila, Pro tempore. President pro tempore, Acting. pagkatapos nung siya'y mahirang na Senate President pro tempore, may nag-motion na siya yung acting president. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Oo. Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema Ayun. sa lalong madaling panahon. Oo. Oo nga, no? At saka meron pang nabalitaan sen na binabago yung rules na hindi dapat como Senate President ay siya magpe-preside. Tama ba yung ginawa nila na pagbabago? Mukhang mali nga dapat yun, Hindi, Sen, bakit no? nga, bakit mali? Kasi ang nakalagay doon sa rules, di ba, dapat the Senate President ang tatay yung presiding officer. Hindi, okay na yun, na-discuss na natin. Opo. Binago nila, sabi niya. Oo. Oo. Tama ba yun? Kung sino daw ang ilalagay eh. Hindi nga, ang sinabi ngayon, kaya nga, binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules ng, di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit Doon nga ba? lang sa ginawa nilang pag-amyenda Bago. ng Bakit nga ba? impeachment rules. Bakit nga ba sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? Opo. Palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12-12, ang opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mo 13, Halimbawa. hindi rin valid. Bakit po? Yun ang sagutin mo ngayon. Oho. Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na. Ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Bakit ka? Hindi, ako nakikita ka lang. Yung Bibigyan bigla. kita ng hopya na nandito. Sa nandito. Hindi, nakikita ko nga lang po dahilan doon. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo on Hindi impeachment. pwede naman baguhin yun. Ang tinatanong ganun ko ho sa ba? inyo, kaya lang yung sinasabi na mali, kasi nga 12 sila. Obvious naman yun eh. Illegal So ngayon, yun dahil 12 lang sila. So ngayon, ipalagay na natin, sige, wag lang 13, 15 sila, halimbawa, para wala na. Majority na. Majority na talaga sila. Bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas eh. Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon niya? Hindi yun ang binangga. Kasi, ano po ang dahilan ba talaga? Di halimbawa may quorum. Opo. Nasa kanila na nakapanig lahat. Opo. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. Okay. ng Senado as a legislative body. Ang magbabago nun, yung impeachment court, Oo nga. Dapat nag-convene muna. nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun. Kasi umaakto naman kayo ngayon. Hindi pa naman... Wala pa ang impeachment court dapat ang magbago ng kanya sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan. Ano, ha? Ayan, Nakapanumpa na. Meron ng impeachment court. Yes po, Hindi sana nagtawag sila ng impeachment court. Na may babaguhin pa lang pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. May problema din, di Sino ba? ang magpipreside nga Pero pala? ito, dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang gumawa Ang nagamit. ng pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala. Ano.
Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-taasang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kung itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Eh sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang maghain na ng petisyon sa Korte Suprema. Sapagkat yun, direktang apektado yun. Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa circumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang gamitin. Pwede niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana ang usapin. Hindi ano? lamang nahangga sa pag-dismiss. Oo. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oho. but considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo nga. is centered on is of transcendental importance. Oho. So, we will dispose this case on the merits. Ayun. Yan. Kasi kung Titingnan tama niya ngayon yun. Oo nga naman. No. O sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. O, ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. Natapos sana O, problema. kapag ginawa naman nila yon, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit kay Chief Justice Gesmundo. Mabigat. na Ayan, sitwasyon. Hindi, madali. pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Para matapos na po itong problemang ito, Sen, ano? Oh. Ito dinidiscuss natin ito Opo. dahil sa kahalagahan ng isang arbiter talaga sa ganitong mga pangyayari. Oho. Hindi simpleng institusyon ito, Senado ito, Jen. Totoo po. At yun, apektado ang lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, Sen, ha? Yung mga sangay ng gobyerno. Dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan natin ng emphasis, Sen, ha? Sabi niyo nga, hindi naman sa nangihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taasang hukuman, ha? Dinidiscuss lang natin itong bagay. Sinasabi lang Opo. sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas, Opo. ay yung ating judiciary. Ayun. Ayon sa kanilang pagkakabanggit sa function ng judiciary. Opo. Diba? Kasi lahat constitutional, kung ano yung yung legalidad ng bawat sangkot na usapin, ang final arbiter ang Korte Suprema. Ayun. Magandang panawagan yan sa araw na ito, Sen. Oho. Kasi sa araw na ito ay ginugunita natin yung mga kababayan natin, mga bayani, nanindigan ng panahon nila. Oho. Hindi sila natakot. Nagbuwis pa nga ng buhay. Yun, ha? O, pahabain mo yung ano mo, tama yung umpisa mo. Pahabain mo nga yan para Naubusan ako, boses. Oho. pahabain mo yung Jen. Oho. Hindi, yun nga po. Kasi, well, sabi natin, pag diriwang, Umpisahan mo yung kanya sinabi. Ituloy mo. ano binanggit mo nga ulit? Sa araw na ito kasi, Yan. ginugunita natin ang mga bayaning nanindigan noong panahon nila, naging matapang para sa kalayaan ng ating bansa. Ayan. Sana Kasi ang pagtatanggol sa kalayaan, obligasyon nating lahat. bilang mamamayan, Hindi tama na po. hangga sa isang panahon lang. Sa bawat panahon, dapat tatawag ng mga iba't ibang uri ng bayani Yes. sa lahat ng larangan ng ating bansa. Oho. Maaring ang tatawagin ay mga magsasaka na may kakayahan para ang ating agrikultura ay muling bumangon. Opo. Yan. Kung tatawagin halimbawa mga tapat na karpintero, mga inhinyero para sa ganon ay maayos natin ang ginawang paninira ng lindol, mga ganyan. Opo. Iba't ibang bayani, iba't ibang pagkakataon, iba-ibang kontribusyon, At ibang pangailangan. iba-ibang pangangailangan ng Republika sa bawat panahon. Mayroong talagang bayani na babangon Yes. at tatawagin ng pagkakataon. Dahil sila lang ang kailangang makagawa. Ngayon, Tama. ito, meron tayong problema, napakalaking problema ng ating Senado. Medyo naapekta ang institusyon ng Senado. Tama kayo, institusyon po ito. yung pagsisimula natin, kaya natin binuksan ng
pag-uusap na ito, dahil binibigyan natin ng emphasis ang araw na ito, Oho. na ang kalayaan ipagtatanggol natin kahit ano ang mangyari at sa lahat ng pagkakataon. Oho. Dapat bumangon ang bayani na tatawagin para sa ganon ang mga sigalot, yung mga problema, maiwasan natin ipagpatuloy ang buhay ng bansa. Yeah. Tama. Makumpuni ang umuugang institusyon ng Senado, Sen. Wala ka bang idadagdag doon, Nelson? Kailangan, pagka tinawagan, tumindig, di ba? Opo. Kailangan sagutin ng panawagan. Yeah. Kasi Sa lalong madaling Sa panahon. madaling madaling panahon. Para wag na pong lumawak itong problema ito. At huwag nang hintay ng Nobyembre. Saglit lamang po.